Kamusta mga bata? Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay nagkatipon-tipon na naman tayo para sa ating panibagong aralin sa araw na ito sa asignaturang Pilipino. Muli, ako ang inyong lingkod, Ginang Bernadette U. Padua, ang inyong guro sa Baitang 4. Handa ka na bang matuto? Halina! Sabay-sabay nating tuklasin ang aralin natin sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling pagbabalik-tanaw sa ating huling aralin noong nakaraang linggo. Halina, tayo ay maglaro muna upang balikan ang ating aralin patungkol sa mga pangunahi at pangalawang direksyon. Mahusay! Ako ay nagagalak at inyo talagang naunawaan ang ating aralin noong nakaraang linggo. Ngayon mga bata ay ating suriin naman ang larawang ito. Ano ang napapansin mo sa larawang ito? Ano ang bagay na inilalagay sa kanyang ilong at bibig? Bakit kaya siya ay naka-face mask? Siya ay naka-face mask dahil sa kumakalat ngayong
virus na tinatawag nating COVID-19. Ang face mask ay isa sa naging paraan ng publiko upang pansamantalang maiwasan ang pagkalat ng virus na ito. Sa ngayon ay patuloy pa din pinag-iiba yung pag-iingat sa publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19. Ang coronavirus COVID-19 ay sakit na dulot ng isang virus na maaaring kumalat mula sa isang tao patungo sa ibang tao. Ang virus na nagdudulot ng COVID-19 ay isang bagong coronavirus na kumalat na sa buong mundo. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring mula sa banayad o walang mga sintomas hanggang sa malubhang sakit. Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng isang laro, mga bata, kung saan inyong huhulaan kung ano ang aking ginagawa sa aking mga ipapakitang video clip sa inyo. Handa na ba kayo? Atin ang simulan. Mga bata, ano ang aking ginagawa sa unang video clip? Mahusay! Ipinapakita ko rito ang pagsusuot ng face mask. Bakit ba tayo nagsusuot ng face mask? Ang face mask ay isa sa naging paraan ng publiko upang maiwasan ang patuloy na pagdami at pagkakaroon ng coronavirus. Ugaliin natin ang pagsusuot ng face mask upang maiwasan natin ang mahawa sa sakit na ito. Ano naman ang aking ginagawa sa ikalawang video clip? Mahusay! Ipinapakita ko rito ang paggamit ng alcohol. Mga bata, kayo ba ay gumagamit din ng alcohol? Magaling! Ang alcohol ay isang mabisang paraang pamuksa ng coronavirus. Kaya dapat ugaliin natin ang paggamit nito. Sa ating tahanan ay dapat din ugaliin naman natin ang paghuhugas ng kamay gamit ang mga sabon. Video clip na aking ipinakita ay ilan lamang sa mga pamamaraan upang maiwasan natin ang COVID-19. Ating tatandaan, panatilihin ang kalinisan ng ating katawan upang COVID-19 tayo ay di malusutan. Binabati ko kayo mga bata sa inyong aktibong partisipasyon sa ating gawain. Ngayon naman ay subukan yung lumikha o bumuo ng pangungusap batay sa mga larawan at video clip na aking ipinakita. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sa gawain ito. Ang mga pangungusap na inyong mabubuo ay gagamitin natin sa pagpapatuloy ng ating aralin. O mga bata, tapos na ba kayo sa gawain? Nakabuo ba kayo ng mga pangungusap? Halina, at ipagpatuloy na natin ang ating aralin. Narito ang ilan sa mga pangungusap na maaaring mabuo mula sa larawan. Subuking tukuyin ang sinasaad ng mga pangungusap na ito. Isulat ang A kung nagsasalaysay, B kung nagtatanong, C kung naguutos, D kung nakikiusap, o E kung nagpapahayag ng matinding damdamin. Para sa unang bilang, aba, nakalimutan naming bumili ng gamot ng aking lolo. Sulat ang A, B, C, D, o E. Mahusay! Ito ay halimbawa ng pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Para sa ikalawang bilang, mahirap pala ang walang trabaho. 1 beses lamang kami kumakain sa isang araw. Ano ang ipinapahayag ng pangungusap na ito? Magaling! Ito ay nagsasalaysay. Para sa ikatlong bilang, bakit kaya may mga taong ayaw sumunod sa mga lituntunin upang maiwasan ang pagkakasakit ng coronavirus? Ano
Ano naman kaya ang ipinapahayag nito? Magaling! Ito ay pangungusap na nagtatanong. Para sa ika-4 na bilang, maaari ba akong makahingi ng alkohol? Ano naman kaya ang isinasaad ng pangungusap na ito? Ito ay halimbawa rin ng pangungusap na nagtatanong. Para sa huling bilang, sundin natin ang pag-ingat upang maiwasan natin ang pagkakasakit. C. Ito ay nagpapahayag ng pag-uutos. Ano ang marka na iyong nakuha? Kung wasto lahat ng iyong kasagutan, napakagaling. Patunay ito na malawak na ang iyong kaalaman patungkol sa ating aralin. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala, pagkat makakatulong ito bilang gabay upang mas matutunan mo ang konsepto ng paggamit at pagkilala ng iba't ibang uri ng pangungusap. Ating panoodin at pakinggan ang dialogong ito at sagutin ang mga katanungan kasunod nito. Lakbay-aral. Nagkaroon ng isang lakbay-aral ang mga mag-aaral sa Baitang 4. Iba't ibang magagandang tanawin sa Batangas ang destinasyon ng kanilang klase. Maagang pumasok ang mga mag-aaral upang maaga din silang makaalis. Wow! Ang ganda naman ng lugar na ito! Anong lugar na ba ito? Nasa Batangas na pala tayo. Ayun! Nakikita ko na ang Bulkang Taal. Pakiabot naman ang kamera para makunan ko ng larawan ang mga tanawin. Mula sa ating napanood at napakinggang dialogo, ating sagutin ang sumusunod na katanungan. Ano ang isinagawa ng mga mag-aaral ng Fort Laurel? Magaling! Nagkaroon sila ng isang lakbay-aral. Ano ang kanilang nakita at sila ay namangha dito? Nakita nila ang Bulkang Taal at talagang sila'y namangha sa taglay nitong kagandahan. Mga bata, kayo ba ay nakarating na sa Bulkang Taal? Ang Bulkang Taal ay isa sa pinakamagandang atraksyon sa Batangas. Ito ay dinarayo dahil sa taglay nitong ganda. Isang paalala, ang Alert Level 2 ay kasalukuyan pa rin nakataas sa Taal Volcano. Pinaalalahanan ng DOST, PhilBox, ang madla na ang Alert Level 2, ang steam-driven o phreatic na pagputok, volcanic earthquake, bahagyang abo at mapanganib ng pag-ipon o pagbuga ng volcanic gas ay maaaring biglang maganap at manalasa sa paligid ng Taal Volcano Island o TVI. Ang mga opisyalis ng lokal na pamahalaan ay hinihikayat na patuloy na suriin at pagtibayin ang kahandaan ng mga dati ng nilikas na barangay sa paligid ng lawa ng Taal kung sakali mang magkaroon ng panibagong pag-aalboroto ang Bulkang Taal. Ang DOST PhilBox ay masusing nagbabantay sa kalagayan ng Bulkang Taal. 24/7
at handang agarang ipabatid ang anumang pagbabago nito sa lahat ng kinauukulan. Mula sa pinanood nating video clip, narito ang ilan sa mga pangungusap na naging pahayag ng mga bata. Halina at ating suriin ang mga ito. Maagang pumasok ang mga mag-aaral upang maaga din silang makaalis. Wow! Ang ganda naman ng lugar na ito. Anong lugar na ba ito? Nasa Batangas na pala tayo? Hayun! Napakaganda! Nakikita ko na ang Bulkang Taal. Pakiabot naman ng kamera para makunan ko ng larawan ang mga tanawin. Ano ang isinasaad sa unang pangungusap? Mahusay. Nagsasaad ito ng pagsasalaysay o paglalahad. Ginamitan ito ng bantas na tuldok. Ito ay halimbawa ng pangungusap na pasalaysay. Alin ang pangungusap na nagtatanong? Magaling! Ang ikatlo at ikaapat na bilang ang mga pangungusap na nagtatanong. Ito ay ginamitan ng tandang pananong. At halimbawa ito ng pangungusap na patanong. Aling pangungusap naman ang nagsasaad ng pautos o pakiusap? Mahusay! Ang ika-6 na pangungusap ay nagsasaad ng pakiusap. Ginamitan ito ng salitang pakiabot at ng tuldok. Ito ay halimbawa ng pangungusap na pautos o pakiusap. Ano ang isinasaad sa ika-5 pangungusap? Magaling! Nagsasaad ito ng pagkamangha sa nakitang tanawin. Nagpapahayag ito ng matinding damdamin. At ito ay halimbawa ng pangungusap na padamdam. Ano-anong bantas ang ginamit sa bawat pangungusap? Mahusay! Ang mga bantas na ginamit ay tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam.
Naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Tinalakay natin ngayon ang iba't ibang uri ng pangungusap batay sa gamit. Ngayong natukoy na natin ang iba't ibang uri ng pangungusap, subukin natin gawin ang mga sumusunod na gawain. Panuto, lagyan ng tamang bantas ang pangungusap pagkatapos isulat ang PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PU kung pautos, PK kung pakiusap, at PD kung padamdam. Para sa unang bilang, maaari bang pakibili ng mga kailangan ko sa kusina? Tama! Ang kasagutan ay PK at ito ay ginagamitan ng bantas sa tandang pananong. Para sa ikalawang bilang, masaya ba ang iyong bakasyon sa lalawigan? Magaling! Ito ay halimbawa ng PT o pangungusap na patanong at ginagamitan ng bantas na tandang pananong. Para sa ikatlong bilang, mabait at matulungin ang mga bata sa aming lugar. Mahusay! Ito ay halimbawa ng pangungusap na pasalaysay at ginagamitan ng bantas na tuldok. Para sa ikaapat na bilang, hayan, malapit mo nang maabot. Tama! Ito ay halimbawa ng pangungusap na padamdam at ginagamitan ng tandang padamdam. Para sa huling bilang, Owen, halika at kunin mo ang tsinelas ko. Magaling! Ito ay halimbawa ng pangungusap na pautos at ginagamitan ng tuldok. Mahusay! Ako ay nagagalak at inyong naunawaan ang ating tinalakay sa araw na ito. Halina at mas pag-ibayuhin pa natin ang kaalamang ito. Halina at sagutin natin ang mga sumusunod na gawain. Panuto, basahin ang mga pangungusap at suriin kung anong uri ng pangungusap ang ginamit sa pagsasalaysay ayon sa sariling karanasan. Para sa unang bilang, ang tao ay gumagamit ng face mask upang maproteksyonan ang sarili sa kumakalat na virus. Magaling! Ito ay pangungusap na pasalaysay. Para sa ikalawang bilang, anong dapat gawin upang palagi tayong malusog at ligtas sa sakit? Tama! Ito ay halimbawa ng pangungusap na patanong. Para sa ikatlong bilang, mag-ingat tayong lahat sa virus na kumakalat dahil sa wala pa itong gamot. Magaling! Ito ay halimbawa ng pangungusap na pautos. Para sa ikaapat na bilang, naku! Napakahirap naman ang kalagayan ngayon. Kahanga-hanga, ito ay halimbawa ng pangusap na padamdam. Para sa huling bilang, pakisuot ng maayos ng iyong face mask at face shield. Mahusay! Ito ay halimbawa ng pangungusap na pakiusap. Para sa ating sunod na gawain, ako ay naghanda ng isang online quiz na inyong sasagutan sa inyong mga tahanan. Paalala, humingi ng tulong sa mga nakakatanda o kasama sa bahay sa pagsasagawa ng gawain ito. Upang mabuksan ang ating online quiz, buksan lang ang link na ito.
joinmyquiz.com at ilagay ang code na ito. 02424186. Dito ay may mga inihanda akong katanungan patungkol sa ating tinalakay sa araw na ito. Isa pang paalala, kung kayo ay walang available na data ngayon para sagutan ang ating gawain, ay maaari itong sagutan hanggang sa susunod na linggo. Buksan lamang ang link na aking ibinigay kapag may available na kayong data at sagutan ang gawain. Mga bata, tayo ay sumayaw! Subukan yung sayawin at dance video clips na inihanda ko sa inyo sa sayo ng awit na Sama-sama Tayo. Pagkatapos ng gawain ito, ay magkakaroon tayo ng gawain na may kaugnayan sa tinalakay natin sa araw na ito. Sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang di naman ang magtutulungan. Di pwedeng may maiiwan, lahat kasama pag may kasiyahan. Kaya't sama tayo na parang magkabarkada lang. Sama tayo at wala. Kamusta? Ano ang iyong naramdaman pagkatapos sumayaw? Para sa gawain natin ito, ay lilikha kayo ng isang talata na binubuo ng iba't ibang uri ng pangungusap upang mailahad kung ano ang inyong naramdaman sa pagtatapos ng ating gawain. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sa gawain ito. Ang pagsasayaw ay isang paraan na din ng pag-iihersisyo. Sa pamamagitan ng pagsasayaw ay naigagalaw natin ng sabay-sabay ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. Nakakatulong ito upang maging malusog at malakas ang katawan. Ang koordinasyon ng katawan ay mahalaga upang maisagawa natin ng maayos ang gawain ito. Isa din ito sa mga pinakahihiligang gawain ng mga kabataan sa ngayon. Mahalaga na may paunawa sa kabataan ang kahalagahan nito sa katawan upang mas mapag-ibayo pa ito. Para sa panghuling gawain ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain, kung saan mas higit na inaasahan ang kooperasyon at tulong ng inyong mga magulang at kasama sa bahay. Sa tulong ng inyong mga magulang, ama, ina, mga kapatid, mga pinsan, at mga kasama sa tahanan ay bubuo kayo ng 3 grupo para sa ating gawain ito.
pang paalala, isagawa ang gawain sa oras na maaaring makatulong ang mga kasama sa inyong mga tahanan. Sundin ang mga pamantayan na isinasagawa sa pagsasagawa ng mga gawain ito. Nawa ay maging masaya at makabuluhan ang inyong pagsasagawa ng pangkatang gawain ito. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito, ating muling balikan ang ating tinalakay. Ano-ano nga ba ang mga uri ng pangungusap batay sa gamit? Upang sukatin ang inyong kaalaman sa araw na ito, narito ang isang pagtataya. Maaaring sagutan ang pagtatayang ito online sa pamamagitan ng link na ito. tinyurl.com pagtataya FIL. Kopyahin lang ito sa inyong browser at maaari nyo nang sagutan ang pagtataya. Pangungusap at suriin kung anong uri ng pangungusap ang ginamit sa pagsasalaysay ayon sa sariling karanasan. Sunod ang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, si Jessica ang nakaranas ng sakit na tinatawag natin COVID-19. Para sa ikalawang bilang, well, ano-ano ang ginawa ninyo nang ipatupad ang lockdown sa inyong lugar? Para sa ikatlong bilang, hala, well, di tayo nakabili ng pagkain kahapon. Well, pakiabot naman ang aking face mask at face shield. At para sa huling bilang, well, suot mo ang iyong face mask. Para sa karagdagang gawain, ang bawat isa ay susulat ng tig-3 pangungusap sa bawat uri ng pangungusap. Gagawin nyo ito sa isang bond paper. Ipapasa ang gawain sa itinakdang araw ng pagpapasa ng mga output. Para sa kabuuan ng inyong natutunan sa araw na ito, nais kong sulat ninyo sa inyong journal ang inyong mga natutunan sa araw na ito. Gamitin ang format na ito. Naunawaan ko na, nabatid ko na, mahusay, malugod na pagbati sa mga bata sa mag-aaral sa ika-4 na baita. Muli nyo namang napagtagumpayan ang isang araw na mga gawain. Nawa ay naging masaya at makabuluhan ang inyong pag-aaral. Hanggang sa muli mga bata, paalam!